po ay nag-inhibit doon. Dahil may mga previous kaming nangyari sa aming dalawa. So, hindi po ako nag-participate. Subalit ang COMELEC NBank ay unanimous 601 ang voting. Ang una po na naging issue doon, bakit ba dumating sa puntong may ganyan si COMELEC? Nagmoto proprio si COMELEC sapagkat kumalat sa lahat ng social media na hindi tumutugma ang kanyang sose at ang kanyang silence. So, obligasyon namin na oo nga, bakit nga ba ganun? Kung may nagbigay sa kanya, naka-reflect pa sa kanyang sose. Dahil kung wala nagbigay sa kanya, kaya ba ng kanyang silence na gumastos ng ganung amount, ganung walang naka-reflect sa silence. So, nag-imbestiga ang aming Political, Finance and Affairs Department. Okay. So, unang issue, kapag ba ang isang kandidato ay hindi nag-reflect sa SOSE, Statement of Contributions and Expenditure, ng kanyang donors o yung mga nagbigay sa kanya, siya ba ay liable criminally? Siya ba ay pwedeng kasuhan ng kasong kriminal? Doon muna tayo sa unang issue. Sabi ng Omnibus Election Code 1985, Section 109, na ang isang kandidato ay obligado na i-report ang lahat sa SOSE na hinihingi mismo ng batas, lalo na kung sino ang mga nag-donate o contributors. At yung pong Section 109 na yan ay sinuportahan ng Section 262 ng Omnibus Election Code na nagsasabi na ang hindi pagre-report ng tama ay isang kasong kriminal na may kulong ng 1 hanggang 6 na taon. Ito po, sa maliwanag. So doon po sa issue niya, base sa investigasyon ng aming pong PIFAD na yan, Political, Finance and Affairs Department, na hindi na i-report yung 3 na donors. So technically, kung yun ang pagbabasihan, dapat liable siya sa Section 109 at dapat filean siya ng kasong kriminal sa aming Law Department. Kung kaya nga lamang, nagsaliksik ng mabuti ng COMELEC, meron pong Republic Act 7166, 2001 yun, batas. Yung isa 1985, yung isa 2001. Doon po sa Republic Act 7166, yung Section 39 nagsasabi, ang title ng Section 39, Repealing Clause. May mga binabago siya ng mga batas o provision sa Omnibus Election Code. Isa po sa binabago doon, sa napakadaming binabago, pinabaliwala na Section 109. Anong ibig sabihin po yan? Because of that repealing clause, they criminalize yung Section 109. Hindi na sa kasong kriminal. Eh ano na yung chairman? Pwedeng administrative, whatever, pero hindi siya kasong kriminal na. Wala pong choice si COMELEC doon. Batas po yun, hindi po kami pwede magsabing hindi namin susundin yan. Impeachable yun pag ginawa namin. Section 39, pwede po nila i-research lahat yan ng Republic Act 7166. Ngayon, chairman, napaka-unfair. I will agree. I will agree na po. Unfair, bakit yung donors, contributors, pinapapailan nyo ng kaso? Yung donors at saka contributors, may separate na provision, Section 99 ng Omnibus Election Code. Ang title doon, Report of Contribution, ROC. Na ito ay mandatory sa lahat ng mga nagdo-donate, nagko-contribute, na mag-report kay COMELEC ng kanilang donation. May form doon. Ang kalimitang ginagawa, isinasama na yun ng mga kandidato sa kanilang SOSE para nakareport na rin yung mga contributors nila. Pero mandato na sila mismo mga contributors, donors, ay mag-report kay COMELEC at mag-submit parang mga kandidato. Section 99. Sa Section 262 muli, nakalagay ang hindi pagre-report ng mga donors o contributors ay isang kasong kriminal, election offense. Eh po, maliwanag. Pag tinignan mo ngayon, Republic Act 7166, hindi ni-repeal ang Section 99. So anong lumalabas? Yung mga politiko ay ligtas, pero yung donors, hindi. So anong ginawa ni COMELEC PIFAD? Kinasuhan. Pinakasot ng agree ang NBank na dapat kasuhan kasi yun ang nakalagay sa batas. Eh kung nilagay din sana ang Section 99 sa Section 39 ng 7166, wala na rin kriminal na kaso. So sasabihin ng iba, napaka-unfair naman. Perhaps that will be the perception. Pero ang pagiging perception ng unfair, walang magagawa sa against the provision of the law.
Ang iba po kasi, nagko-comment sa social media, inutit si Comelec, pinaburan si ganito. Kung iba pong kandidato yan, ganun din po magiging interpretasyon namin. Sapagkat yun po ang batas. Anong solusyon? Baguhin ang batas. Ngayon po, si Congressman ay nag-file. Si Congressman Brian po ay nag-file ng panukalang batas several months ago upang ibalik ang dating sitwasyon na siya election offense. Sa Senado mo kami magpapay. Ano ibig sabihin? Yun po'y pagkilala na ang batas sa kasalukuyan ay binago. Kaya nga po nagpapal ng batas upang ibalik muli. O panukalang batas upang ibalik muli yung dating batas. So, ang sabi po nila dapat daw po si Comelec mag-stick sa spirit of the law. But the spirit of the law cannot prevail over the very clear intent of the law. That is the will of law.